Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang pinagmulan ng Pilipinas. Pinagmulan ng Pilipinas ayon sa mga teorya. Sa araling ito, ating matutukoy ang mga batayan ng mga paliwanag o teorya ng pinagmulan ng Pilipinas. Atin ding tatalakayin ang mga teorya na pinagmulan ng Pilipinas batay sa agham, kaalamang bayan at relihiyon. Handa ka na ba? Napakaraming teorya ang nabuo ukol sa pinagmulan ng daigdig. Tatlo ang pangunahing kategorya ng pagpapaliwanag sa pinagmulan nito. Narito ang tatlong kategorya, ang creationism, catastrophism, at ang transformism. Ano nga ba ang pagkakaiba ng tatlong ito? Creationism. Ang teoryang ito ay kilala sa tawag na teoryang panrelihiyon na mas pinaniniwalaan ng marami. Si Biblia sa aklat ng Genesis ay ikinukwento kung paano nilikha ng Diyos ang lahat mula sa daigdig at mga bagay na narito, kasama ang mga halaman, hayop at tao. Catastrophism. Sa teoryang ito, sinasabi na ang iba't ibang kaganapan sa daigdig tulad ng bagyo, lindol at pagputok ng bulkan ay mga dahilan kung paanong nabuo ang lahat ng bagay na mayroon sa kasalukuyan. Maraming pag-aaral ukol sa pinagmulan ng mga lupain ay hinango mula rito ng maraming eksperto. Transformism. Ang teoryang ito ay mas sumikat nang ipakilala ni Charles Darwin ang kanyang teorya ng ebolusyon o Theory of Evolution. Dito ay ipinaliliwanag na ang bawat organismo ay nagsimula sa mas maliit na uri hanggang sa umunlad at nagbago ito sa paglipas ng panahon. Sa paglipas ng panahon ay sinubukan ng tao na pag-aralan ang kalikasan at kasaysayan upang maunawaan kung paano nagsimula ang daigdig sa kabuuan at kabilang na ang bansang Pilipinas. Ano ang mga teorya sa pinagmulan ng Pilipinas? Bakit mahalagang malaman ang mga bagay na ito? Ang teorya o theory ay isang palagay o sistema ng mga ideyang nagpapaliwanag sa isang bagay batay sa espekulasyon o haka-haka. Tatlong mahalagang batayan kung saan nagmula ang Pilipinas. Ito ay ayon sa agham, ayon sa kalamang bayan, at ayon sa relihiyon. Pinagmulan ng Pilipinas ayon sa agham. May dalawang pangunahing teoryang pinaniniwalaan ang mga siyentipiko at mga heologo kung paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas. Una, ang teoryang vulkanismo o volcanic theory, at ang ikalawa, ang teoryang tectonic o tectonic theory. Narito ang iba pang teorya na nagbibigay ng paliwanag kung paano nabuo ang Pilipinas. Ice Age theory, bottom of the sea theory, lost continent theory, Pacific theory, Asiatic theory, at continental shelf theory o continental drift theory. Teorya ng vulkanismo. Ang teoryang ito ay ipinakilala ng heologong si Dr. Bailey Willis. Ipinaliwanag niya na ang mga pagputok ng bulkan sa bahagi ng Pasipiko ang naglabas ng mga magma at nang tumigas ang mga ito sa paglipas ng panahon ay naging mga isla na bumubuo sa kapuluan ng Pilipinas. Teoryang tectonic. Ang plate tectonic theory o teoryang tectonic ay tumatalakay sa paggalaw ng daigdig dahil sa mga paggalaw sa ilalim nito. Ipinapaliwanag nito na ang pagyanig,
Pagtutulak at pagkikiskisa ng mga tectonic plates sa ilalim ng lupa ay nagdudulot ng pagkabuo ng mga anyong lupa tulad ng isla, bundok, bulkan at iba pa. Continental Shelf Theory. Tinatawag din itong Continental Drift Theory. Katulad ng Asiatic Theory, sinasabi ng teoryang ito na ang paggalaw ng mga bahagi ng daigdig bunsod ng proseso ng diastropismo ang naging dahilan ng pagkabuo ng mga malalaking kontinente, puluan at isla. Ice Age Theory. Sa teoryang ito, sinasabi na noong unang panahon, ang Pilipinas ay bahagi ng malaking lupain ng Asya. Sa paglipas ng panahon, natunaw ang yelo na nagresulta sa pagtaas ng tubig sa mga karagatan. Umusbong mula rito ang mga tulay na lupa, gayon din ang pagkabuo ng ilang kapuluan, kabilang na ang Pilipinas at Indonesia. Bottom of the Sea Theory. Sa teoryang ito na ipinakilala ni Dr. Fridtjof Vaz, ipinaliwanag na ang Pilipinas ay nagmula sa ilalim ng dagat. Isa itong bahagi ng lupain mula sa crust na sa paglipas ng panahon ay naitulak papataas dahil sa paggalaw at pagkilos ng mga plate na naging dahilan ng mga lindol, kaya lumutang mula sa ilalim ng tubig ang kapuluan ng Pilipinas. Lost Continent Theory. Sa teoryang ito, pinaniniwalaan na ang Pilipinas ay bahagi ng isang malaking kontinente na lumubog sa karagatan. Ang natira mula rito ay ang kapuluan ng Pilipinas. Pacific Theory. Ang teoryang ito ay tinatawag ding volcanic theory ni Dr. Bailey Willis. Ang paglalapat ng Pacific sa teoryang ito ay bunsod ng konseptong ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire na hindi bababa sa 250 bulkan. Ang Pilipinas ay may higit 20 bulkan, lalong nagpaigting ang teorya na ang pagsabog ng bulkan ang nagresulta sa pag-usbong ng mga isla sa bansa. Asiatic Theory. Ang Asiatic Theory ay ipinakilala ni Dr. Leopoldo Faustino. Ipinaliwanag niya na ang paggalaw ng mga lupa o diastropismo at iba pang proseso ang naging dahilan ng paglitaw at paglubog ng mga lupain, kasama na ang kapuluan ng Pilipinas. Dahil sa diastropismo, may bahagi ng lupa na mas mataas kaysa sa iba. Pinagmula ng Pilipinas ayon sa Kaalamang Bayan. Bukod sa mga teoryang batay sa agham, ang Pilipinas ay mayaman din sa mga alamat at mitolohiya na nagpapaliwanag sa pinagmula ng mga bagay-bagay sa mundo. Narito ang 2 alamat o mitolohiya na nagpapaliwanag kung paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas. Noong unang panahon ay walang lupa kundi langit lamang at dagat. May isang uwak na walang madapuan. Naisipan ng uwak na pag-awayin ang langit at dagat. Nagkaroon ng labanan. Malaking alon ang isinaboy ng dagat sa langit. Ang langit naman ay naghulog ng malalaking bato sa dagat. Sa mga batong ito nagmula ang lupa. Isa sa mga pulo ng lupang naturan ay ang Pilipinas. Ang isa pang kinawiwilihang alamat tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas ay ang tungkol kina Silalak at Sibabay. Nang lalangin ang mundo ng punong pinagmulan, ang inunang lalangin ay dagat at langit. Kat wala pang buhay noon ang daigdig, ang punong pinagmulan ay malulungkutin. Sa kanyang kalungkutan, siya ay napaluha. 2 patak ng luha na nalaglag sa papawirin at ang mga iyon ay naging ibon.
Sapagkat walang pulong madapuan ang ibon, naibulong ng punong pinagmulan ang mga katagang, nais kong magkaroon ng lupa at kakahuyang dapat madapuan ng ibon. Halos hindi pa nasasabi ito nang di kawasa nagkaroon ng lupa at gubat. Sa puno ng kawayan sa lupang naturan, dumapo ang ibon. Tinuktok ng ibon ang isang bias ng kawayan. Wari may mahiwagang tinig na narinig. Lakasan mo ang pagtuktok! Nang tuktukin ng buong lakas ang bias ng kawayan, nabiyak ito at lumabas ang kauna-unahang lalaki. Siya ay si Silalak. Isinunod ng ibon ang pagtuktok sa isa pang bias ng kawayan. Nang mabiyak ang kawayan, lumabas naman ang kauna-unahang babae. Siya ay si Sibabay. Ito ang isang alamat tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Sa ibang alamat, ito ay ang alamat ni na Malakas at ni Maganda. Pinagmulan ng Pilipinas ayon sa relihiyon. May paliwanag din ang relihiyon tungkol sa pinagmulan ng mundo kung saan kabilang ang bansang Pilipinas. Ito ay makikita sa banal na aklat o Biblia, particular sa aklat ng Genesis, kung saan matatagpuan kung paano nilikha ng Diyos ang mundo, kasama na rin ang pagkakalikha ng langit at lupa, mga hayop, halaman at mga karagatan. Muli, ang teorya ay isang palagay o sistema ng mga ideyang nagpapaliwanag sa isang bagay batay sa espekulasyon o haka-haka. Narito ang tatlong mahalagang batayan kung saan nagmula ang Pilipinas. Ayon sa agham, ayon sa kalamang bayan, at ayon sa relihiyon. At narito naman ang mga teorya sa pinagmulan ng Pilipinas ayon sa agham. Ang dalawang pangunahing teorya ay ang teorya ng vulkanismo o volcanic theory at ang teoryang tectonic o tectonic theory. At ang iba pang mga teorya ay ang mga sumusunod: Ice Age theory, bottom of the sea theory, lost continent theory, Pacific theory, Asiatic theory, at continental shelf theory o continental drift theory. Kilalanin ang mahahalagang tala tungkol sa pinagmulan ng bansang Pilipinas. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Anong teorya ang tumatalakay sa paggalaw ng daigdig dahil sa mga paggalaw sa ilalim nito? A. Tectonic, B. Vulkanismo, C. Ice Age, D. Lost Continent. Ang tamang sagot ay A. Tectonic. Anong teorya ang nagsasabing ang mga kontinente ng daigdig ay nabuo dulot ng diastropismo? A. Continental drift, B. Ice Age, C. Bottom of the sea, D. Lost continent. Ang tamang sagot ay A. Continental drift. Anong teorya ang pinaniniwalaan na ang Pilipinas ay bahagi ng isang malaking kontinente na lumubog sa karagatan? A. Continental drift, B. Ice Age, C. Bottom of the sea, D. Lost continent.
Ang tamang sagot ay Lost Continent D. Sino ang nanguna sa paniniwalang ang Pilipinas ay nabuo sa pamamagitan ng bulkanismo? A. Wilhelm Solheim, B. Bailey Willis, C. Peter Bellwood, D. Henry Otley Bear. Ang tamang sagot ay Bailey Willis B. Anong teorya ang ipinakilala ni Dr. Fritjof Vaz na nagpapaliwanag na ang Pilipinas ay nagmula sa ilalim ng dagat? A. Continental drift, B. Ice age, C. Bottom of the sea, D. Lost continent. Ang tamang sagot ay C. Bottom of the sea. Ano ang tawag sa bahagi ng Karagatang Pasipiko kung saan matatagpuan ang maraming bilang ng mga bulkan? A. Mainland Asia, B. Tulay na lupa, C. Philippine Mobile Belt, D. Pacific Ring of Fire. Ang tamang sagot ay Pacific Ring of Fire, letter D. Sa anong aklat ng Biblia mababasa ang kwento ng pagkalikha ng mundo? A. Exodo, B. Genesis, C. Mateo, D. Pahayag. Ang tamang sagot ay B. Genesis. Ano ang tawag sa kaalamang bayang nagpapaliwanag sa pinagmula ng isang bagay, tao o pangyayari? A. Alamat, B. Bugtong, C. Maikling kwento, D. Palambuhay. Ang tamang sagot ay A. Alamat. Saan galing sina si Lalak at si Babay ayon sa alamat? A. Bato, B. Kawayan, C. Bundok, D. Punong kahoy. Ang tamang sagot ay B. Kawayan. Ano ang tawag sa teoryang ito na mas kilala sa tawag na teoryang panrelihiyon na mas pinaniniwalaan ng marami? A. Creationism, B. Catastrophism, C. Transformism, D. Volcanism. Ang tamang sagot ay Creationism A. Sino ang nagpakilala ng teoryang ebolusyon? A. Charles Babbage, B. Charles Darwin, C. Dr. Bailey Willis,
D. Dr. Leopoldo Faustino. Ang tamang sagot ay B. Charles Darwin. Anong teorya kung saan sinasabi na ang iba't ibang kaganapan tulad ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan ang mga dahilan kung bakit nabuo ang daigdig? A. Creationism. B. Catastrophism. C. Transformism. D. Volcanism. Ang tamang sagot ay catastrophism. B. Saan matatagpuan ang Pacific Ring of Fire kung saan kabilang ang Pilipinas? A. Africa. B. Asia. C. Dagat ng Celebes. D. Karagatang Pasipiko. Ang tamang sagot ay Karagatang Pasipiko. D. Tukuyin ang mga batayan ng mga teorya ng pinagmulan ng Pilipinas. Isulat kung ito ay ayon sa agham, kaalamang bayan, at relihiyon. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang para sa bilang 1 hanggang 3. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1, pinagtibay ng teoryang ito ang katotohanang ang Pilipinas ay laging nakararanas ng paggalaw na nagdudulot ng lindol dahil ito ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire. Ito ay ayon sa agham. Bilang 2, ito ay nagsasabing ang Pilipinas ay nabuo ng pag-awayin ng uwak ang langit at dagat. Ito ay ayon sa kaalamang bayan. Bilang 3, pinaniniwalaang nabuo ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagtaas ng magma mula sa ilalim ng lupa patungo sa ibabaw nito. Ito ay ayon sa agham. Narito naman ang para sa mga bilang 4 hanggang 6. Muli, alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 4, nabuo ang Pilipinas sa pamamagitan ng punong pinagmulan upang may lupa at kakahuyang madapuan ang ibong nalikha mula sa kanyang luha. Ito ay ayon sa kaalamang bayan. Bilang 5, naniniwala ang mga nag-aaral sa teoryang ito na ang Pilipinas ay nabuo dahil sa paggalaw ng malalaking bahagi ng lupa sa mundo. Ito ay ayon sa agham. At bilang 6, naniniwala ang mas marami na nilikha ng Diyos ang mundo at iba pang bagay rito kabilang na ang Pilipinas. Ito ay ayon sa relihiyon. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.